We are now here at National Museum of Natural History. Hello mga apo, if you are going to Manila, make sure isama nyo to sa bucket list nyo. Lalo na if you are with your friends and family, or kahit you're a solo traveler, I'm sure may enjoy mo dito. Paano ba naman kasi makakapasyal ka na nga, marami ka pang matututunan. Pagpasok mo pa lang sa entrance, makikita mo na agad itong napakalaking elevator na tinatawag nilang Tree of Life. Hugis puno kasi ito na gawa sa glass and steel. This symbolizes biodiversity na central symbol ng buhay at kalikasan sa ating bansa. Next, pumasok naman kami sa isang exhibit gallery. Look, ang ganda dito mga apo. Ayan o. May mga iba't ibang uri ng ibon na taxidermize. Hindi ko lang matandaan kung anong tawag sa mga ibon na to. Pero ayan, ang ganda. Ito, closer look. Ayan. May nakita rin kaming ganito o. Yan, super cute. Pag pumunta kayo dito mga apo is lahat ng mga nakikita nyo dito is may mababasa kayo about dyan kung anong hayop yan and all. Ito naman mga daga, ayan, iba't ibang mice. Ayan, ang cute-cute nila. Diba? Yan. Basta sobrang dami pa dito mga apo. Una pa lang to pero mabubusog na agad ang mga mata at utak mo. Parang kulang ang isang araw pag lilibutin mo itong buong building. Okay, mag-move on na tayo sa next gallery. Oh, parang itong gallery na ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Dito naman makikita ang Philippine Zoological Collection. Nakita ko rin dito ang Philippine Rafflesia. At syempre, ang highlight ng ating trip, of course, si Lolo. Ang Guinness World of Records largest crocodile held in captivity. Grabe, nakaka-wow talaga. Sobrang laki. 6.17 meters lang naman siya. Approximately 20.3 feet. And weighing around 1,075 kilograms. Dito naman sa next gallery is all about geology of the Philippines. Tignan nyo to mga apok. Interior ito ng Earth. Then ito naman mga lahar. Grabe, nakaka-amaze talaga dito. Parang itong section na to is about volcanic eruptions, earthquakes, tsunami, and all. Activity corner din dito kung saan pwede nating maranasan maging geologist at matutunan kung paano maglinis, mag-ayos at mag-imbak ng mga bato. Dito naman sa Gallery 3 ay ang mga minerals and energy resources. Makikita naman dito ang iba't ibang paraan ng pagmimina. Tulad na lamang nitong underground mining, placer mining, at surface mining. Marami rin dito mga minerals na na-extract sa Pilipinas tulad ng gold, iron, copper, at marami pang iba. Overall, it's all about pagtanaw sa ating likas na yaman, kung paano ito nakukuha, ano ang gamit, at kung paano ito nagsisilbi sa pang-araw-araw nating buhay. Last but not the least na napuntahan namin dito sa aming trip ay itong Gallery 4, The Life Through Time. Darayin ka naman ito sa paglalakbay sa nakaraan sa pamamagitan ng iba't ibang fossils na natuklasan sa Pilipinas. Una dito ang napakalaking panga ng Megalodon, ang pinakamalaking pating na nabuhay kailanman. Ito naman ay skeleton ng isang wild pig. Dito naman hindi ko na sure kung alin dito ang skeleton ng cow or ng horse. Ito naman is a skeleton of a reindeer. Basta mga apo, overall, napakaganda talaga dito. Napakadami mong pwedeng makita at matutunan. Sulit na nga dahil free admission lang dito, no entrance fee, kailangan lang ng isang ID at pwede na kayo mag-explore. Open daw ito every Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Wala ding problema kung lokal man kayo o turista. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumasyal na rin kayo dito. Sige si Rin Bayla Apo. Follow for more!